Muntang dasal ay proteksyon. Bakit may mga lugar na tila mas natutuwa ang kaditiman kapag nagdarasal ka? Sa isang lumang kumbento sa Nueva Castilla, may mga madre raw na hindi lumalabas sa umaga dahil ang mga naglalakad sa pasilyo ay hindi na sila. At sa bawat pagtunog na kampana ng 12:00, may isang multong madre ang naghahanap ng kapalit. Kung mahina ang loob mo, ngayon ka na tumigil. Pero kung handa kang marinig ang kwento ng madre na nawala sa sarili niyang katawan, ituloy mo ang pakikinig at mag-subscribe sa ating channel. Dumating si Sister Amara, bagong assign na madre sa kumbento ng Santa Lucia. Napakatigil, napakadilim, at kakaiba ang lamig. Parang may humihinga sa sahig nito. Ang unang sumalubong sa kanya ay si Sister Luena. Halos hindi makatingin sa kanyang mga mata. Anak, dito, bago ka matulog, tandaan mo, huwag kang lalabas kapag tumunog ang kampana ng hating gabi. Habang iniikutan niya ang kwarto, biglang may tunog. Galing sa loob ng lumang aparador. Sa unang misa niya, hindi mapigilan ni Amara mapansin ang ibang madre. Gaano silang kapayat, parang hindi natutulog at laging nakatingin sa lumang portrait. Isang pintura ng madre na nakaitim, si Sister Lucia, ang unang tagapagtatag. Ang problema, bakit parang iba na ang posisyon ng ulo sa bawat araw? Habang nakaupo si Amara, narinig niya ang bulong sa kanyang likod. Hindi ka bagay dito. Paglingon niya, walang tao. 12:00, hindi tunog ang kampana. Tunog ang mahabang sigaw ng isang babae. Inunod na ang bilin. Pero may malakas na kalabog sa labas ng pintuan. Isang madre na nakaitim, nakatalikod, nakatayo sa gitna ng pasilyo. Dahan-dahan ito lumingon at lumitaw ang blangko mukha. Mapupit, makinis, walang mata o bibig. Ang belo nito nakabuklat at gumagapang palabas ang mahabang kamay. Kinabukasan, halos walang magsasalita. Ang mga madre takot manalangin. Ang ilang estatwa sa kapilya ay nakatalikod. Pero ang pinakamalala, habang nagdarasal si Amara sa rosaryo, napansin niyang umiiwas ang mga krus sa dingding.
Para bang ayaw siyang tignan. At nang lumapit siya sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang madre, walang mukha, pero sa salamin ay mukha niya. Kinagabihan, pinatawag siya ni Sister Luena sa isang lihim na silid. Dito ibinunyag ang totoo. Si Sister Lucia ay hindi nawala. Hindi siya umalis. Hindi siya namatay. Nagkulong siya sa lumang mortuary room. Gumawa ng ritual na dapat magtaboy ng masamang espiritu. Pero siya kang tinaboy. Ang laman niya kinuha. Ang mukha niya ay ninakaw. Ayon, kapag tumunog ang kampana, hinahanap niya ang pwedeng maging bago katawan. At kung sino ang unang lumabas, ay magiging siya. Alam ni Amara na hindi siya dapat lumabas. Pero ang kampana ngayon ay parang boses ng isang bata na umiiyak. Hindi ito kampana. Hindi na ito tunog. Ito ay paghingi ng tulong. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang madilim na pasilyo at ang mga madre, isa-isang lumalabas ng kwarto. Pero hindi sila naglalakad. Para silang hinihila. At bawat isa sa kanila may kaparehong blanco mukha. Habang tumatakbo siya, umahaba ang pasilyo. Parang walang katapusan. Hanggang dumating siya sa lumang mortuary room. Naroon ang lumang belo ni Sister Lucia. At ang balat na tila hinubad mula sa mukha ng tao. May humawak sa balikat niya. Palamig, mahaba, manipis. At narinig niya ang boses sa mismong tenga niya. Amara, pagod na ako. Ikaw naman ang maging ako. Paglingon niya, yan na ang nakakita ng walang mukha. Walang nakakita kung paano nangyari. Walang nakarinig ng sigaw. Kinabukasan, sa umaga, masaya ang mga madre. May bago raw silang tinuno. Si Sister Amara. Nakaitim, makatakip ang mukha. Pero kung titingnan mo mabuti ang pagkilos niya, hindi siya humihinga ng normal. Hindi pumipikit. At kapag natatamaan ng liwanag, parang gawa lang sa balat ang mukha. Sa bawat lugar may kwento. Pero sa kumbento ng Santa Lucia, ang kwento ay inuulit-ulit. Dahil ang madre hindi naghahanap ng dasal. Naghahanap siya ng papalit. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinos Horror
para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli mga ka-horror.